Preaching of God's Holy Word. Ang atin pong magiging aklat that we will be journeying after 1 Corinthians will be the next one, 2 Corinthians. At mag-uumpisa po tayo sa chapter 1, verses 1 hanggang verse 11. So atin muna pong basahin at pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at mula kay Timoteo na ating kapatid. Sa Iglesia ng Diyos sa Corinto, kasama ng lahat ng mga banal na nasa buong Achaia, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Hesukristo. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa lahat ng ating paghihirap upang maaliw natin ang nasa anumang paghihirap sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin mula sa Diyos. Sapagkat kung paano ang paghihirap ni Kristo ay sumasagana sa ating buhay sa pamamagitan din ni Kristo ay umaapaw ang ating kaaliwan. Ngunit kung pinahihirapan man kami, ito ay upang kayo'y maaliw at maligtas. Kung kami ay inaaliw, ito ay upang kayo'y maaliw at sa pamamagitan nito ay magkakaroon kayo ng kakayahang magtiis ng mga pagdurusang aming dinaranas. Matibay ang aming pag-asa tungkol sa inyo. Sapagkat alam namin na kung kayo'y karamay namin sa pagdurusa, karamay din namin kayo sa kaaliwang tinatanggap namin. Nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang tungkol sa mga paghihirap na sinapit namin sa Asia, sapagkat napakabigat ang aming naranasan doon na halos hindi namin nakaya. Ano pat nawalan kami ng pag-asang mabuhay. Ngunit kami mismo ang tumanggap ng hatol na kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Siya na nagligtas sa amin mula sa gayong tiyak na kamatayan, ang patuloy na magliligtas sa amin. Umaasa kami na patuloy pa niya kaming ililigtas, habang tinutulungan ninyo kami sa pamamagitan ng inyong panalangin para sa amin. Sa gayon, ay maraming tao ang magpapasalamat dahil sa mga biyayang ibinigay sa amin bilang kasagutan sa maraming panalangin. So narinig po natin ang dalisay, buhay at hindi papalyang salita ng ating Panginoon. Sana po tayo mapagpala ng mga talata na ito. Samahan niyo po ko sa panalangin, tayo muna po humingi ng paggabay sa ating Panginoon as we journey through the text. So let's pray. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, at humihiling na sana as you have sustained us sa nakaraang sulat na aming tinalakay ni Apostol Pablo, 1 Corinthians, please sustain us and grant us every blessings and grace that we need for us to journey faithfully sa 2 Corinthians. Sana mapulot namin ang mga bagay na dapat namin mapulot mula sa mga talata sa sulat na ito at makinabang kaming lahat upang kami makapagpatuloy na mamuhay para sa ikaluluwalhati mo, aming Panginoong Diyos. Kami ay nananawagan na sana kami akayin mo tungo sa tamang kaunawaan, pagtanggap at pagsasabuhay ng mga talatang ito. And I do pray na sana sa pangangaral ko, Panginoon, ako ingatan mo sa mga pagkakamali upang tunay na dalisay na pagkain ng iyong salita ang siyang mata mo ng iyong mga minamahal na tupa. And Lord, sana, Panginoon, paalala mo sa akin, ako man na mga ngaral ay nangangailangan ng mga bagay na mapupulot namin mula sa aming mga talata ngayon. Kaya nga po, muli mong pakilusin ang banal na espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita po sa amin ang dakila mong kalooban. Sa ngalan po ng aming Hari Pastol, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So tayo po ay nagbubukas ng panibagong journey towards another letter of the Apostle Paul. At ito po sa Biblia ay 2 Corinthians. As we have finished 1 Corinthians, ito po ang mainam nating puntahan kaagad. Pero historically, hindi po ito talaga yung kadugtong o kasunod ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Technically, his first letter sa ating Bible is labeled as first kasi ito ay ang unang sulat na kung saan na ipinreserve ng Panginoon at kanyang in-include sa canon ng Biblia. Pero ito po, technically, yung 1 Corinthians ay ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. And the 2 Corinthians is the same. Nagkaroon pa po ng tinatawag na sumunod na sulat after 1 Corinthians and then bago pa po yung 2 Corinthians sa ating ngayong lalakbayan. So technically, 2 Corinthians serves as the fourth letter of the Apostle Paul to the Corinthian believers. Ngayon, sa kanyang ikatlong sulat, yung nasa kalagitnaan between 1st and 2nd Corinthians,
ay nagkaroon siya ng tinatawag na severe letter, isang madiing sulat, sapagkat hindi kaagad nagkaroon ng pagsisisi ang mga taga-Korinto nung sila'y unang ibinasto at inadres ni Apostol Pablo mula sa kanyang sulat. At si Pablo, bagamat na-delay yung kanyang pagdalaw sa mga taga-Korinto as he have laid out dun sa 1 Corinthians, pero nakadalaw din siya. But providentially, it wasn't enough for them to repent. But itong sulat na ito ni Apostol Pablo, itong 2 Corinthians, compared sa 1 Corinthians, was written in Macedonia. Nasa Macedonia na siya. Sa 1 Corinthians, isinulat niya yun mula sa Efeso, but as he have been traveling for his missionary journey, ay nasa Macedonia na siya nung panahong ito. At itong sulat na ito ay bilang pagtugon niya sa ulat or the report of Titus na sa biyaya ng Panginoon after the severe letter was received by the people of Corinth or believers in Corinth, ay there are numerous believers there who have repented. Kasi yun ang inulat ni Titus kay Pablo, may mga nagsising taga-Korinto, and in so doing, the Apostle Paul wrote this letter. Kaya makikita natin ay medyo mapapansin ang pagka-personal, may pagka-emotional, so to speak, at ministerial talaga ang sulat na ito ni Pablo para sa mga taga-Korinto. At gayon din, ang overall theme as being laid out by many scholars in biblical history nitong 2 Corinthians ay patungkol sa pagtatanggol ni Pablo sa kanyang pagkapostol dahil may mga nakapanghimasok ng mga panahong ito sa Korinto na tinatawag ang kanilang sarili na super apostles, na hindi naman talaga sila mga legitimate na apostles, subalit kanilang hinahamak si Pablo at sinasabi nilang si Pablo ay bulaan dahil na maraming hindi naman biblical at makadiyos dahilan. So he had to defend his apostleship for him to be listened to upang pakinggan siyang patuloy ng mga mananampalataya, but at the same time, ang kabuuan ng sulat ng 2 Corinthians ay naglalaman ng maraming bagay na nagpapalakas ng loob ng isang ministro. The Apostle Paul have laid out many of his sufferings in ministry dito sa 2 Corinthians, and in so doing, he was also able to lay out a lot of things dito sa 2 Corinthians about the comfort that he have received during his ministry. Sa kabila ng maraming pag-uusig, pagsalungat at mga pagdurusa, patuloy siyang tinustusan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya makikita natin dito at sentral sa sulat na ito, yung inilahad ni Pablo na sa kabila ng kanyang mga pagdurusa na talaga namang pagkakarami, yung para siyang naglilista dito ng kanyang mga pagdurusa sa ministeryo, maging yung kanyang tinik sa laman na sa kabila ng mga dinaranas niyang pag-uusig, even from other fellow believers, ay mayroon siyang dinaranas na physical ailment even at the time. And even so, ang naging comfort ni Pablo ay ang biyaya ni Kristo ay sapat na sa lahat ng ito. At yun ay dapat din nating kunin bilang mga mananampalataya regardless of whether you are a minister or not. Dahil tayo, as we will be seeing in the text, particularly in verse 5, ay tayo ay sumasagana sa paghihirap ni Kristo. As believers, we are expected to partake in the sufferings of Christ. But nonetheless, we are also expected to partake in the comfort that Christ, through His grace, is giving every believer. Yan is napakagandang mga tema at mga paalala ng biyaya ng Diyos na kanyang ipinagkakaloob sa atin. At hindi lang yon, napakagandang pagmasdan na sa kabila na naging katigasan ng ulo ng mga mananampalataya ng Korinto during their time, talagang hindi nawala ng pag-asa si Apostol Pablo tungkol sa kanila. As he have laid out dito sa kanyang sinabi, ay mayroon na silang pag-asa para sa mga taga-Korinto na ito. Dahil sa kabila ng kanilang naging katigasan ng puso at ulo, ay tunay na ang ating Panginoon, oras na siya magsimula ng mabuting gawain sa isang naliligtas, ay tunay na ito'y kanyang tatapusin. A believer may undergo seasons of hard-heartedness, hard-headedness, seasons of sin. But nonetheless, kung ang taong yun ay tunay na mananampalataya,
ay siya ay talagang babaguhin ng ating Panginoon. Bibigyan siya ng tunay na pagsisisi sa takdang panahon at siya ay magagamit para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. So makikita natin ang ilan lang sa mga bagay na yan at sana tayo mapagpala ng gusto sa ating pagsisimula at sana tuloy-tuloy natin itong matapos in the journey towards 2 Corinthians. At alam nyo sa ating mga talata ngayon, sa pagbubukas ni Pablo sa pamamagitan ng kanyang signature na pagbati, lagi siyang bumabati sa kanyang mga sinusulatan, lagi niyang ipinapaalala ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagbati at iba pang mga talagang mga bagay na dapat nating alalahanin as fellow believers of the Lord Jesus Christ, mga salvation blessings, mga things that we are to expect as believers, and even yung paghiling ni Pablo parati sa tuwing siya'y sumusulat sa mga mananampalataya na sumainyo nawa, verse 2, ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Hesukristo. Laging nandoon yung kanyang paghiling na sumagana palalo sa biyaya at kapayapaang galing sa Diyos ang bawat mananampalataya ng ating Panginoon. Pero dito, sa kanyang pagbati ay nag-ulat din siya sa mga taga-Korinto. He was giving them an update of what he went through during his missionary journeys. At kanyang inamin sa mga ito na nagkaroon siya ng panahon kung saan siya at ang kanyang mga kasama sa pagmiministeryo ng Ebanghelyo sa maraming lugar sa Asia ay nagkaroon ng karanasan na kung saan ay halos mawala na sila ng pag-asa. Kahit ng mga pinakamatitibay na mananampalataya sa daigdig ay maaaring dumanas ng ganitong klaseng karanasan. At dahil mayroon tayong nananatiling kasalanan, ay may mga pagkakataon na kung saan ay nadadala tayo ng pagtitiwala o kumpiyansa sa anumang husay o kulaguan na ating natatamo. Now, don't get me wrong. We are supposed to be grateful and we are supposed to pursue growth, maturity, and strength in the faith. But nonetheless, it does not mean, hindi nito ipinapahiwatig na ito ay dahilan na upang tayo ay sa ating mga sarili na magkaroon ng kumpiyansa at tiwala. And every time, even the greatest of the believers, when I say greatest, I'm talking about maturity. Hindi dahil sila on their own ay dakila, but even the best of the believers na pwede nating makita or matawag, oras na sila ay mahulog sa mga pagkakataon na sa kanilang sarili na sila nagtitiwala, ay sila ay iwawasto ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mabibigat na karanasan that in His providence ay maaari niyang i-allow na ating maranasan. At ito'y ginagawa niya upang tayo, sa halip na sa ating sarili magtiwala, sabi nga ni Apostol Pablo sa verse 9. Sabi niya, upang kami huwag magtiwala sa aming sarili, tumanggap sila mismo ng hatol ng kamatayan. Not to say na siya talaga ay namatay, ngunit parang ganoon na ang severity ng suffering at opposition na kanilang dinanas at the time. Ngunit ito ay a humbling experience for him. At kaya niya iniulat ito dahil sa kabila ng bagay na kung saan ay halos sila'y mawala na ng pag-asa at the time. Iniulat niya itong bagay na ito upang sabihin din sa mga taga-Korinto in his greeting, sa una pa lamang na pagbati niya, na ang ating Panginoon ay hindi Panginoong nagpapabaya. Ang ating Panginoon ay ang Diyos ng kaaliwan. Ang salitang aliw sa panahon natin ngayon is parang magagamit na lang ng marami sa konteksto ng entertainment. But in its historical and proper usage sa Tagalog language, ang salitang aliw ay ibig sabihin ay comfort. Pero ang comfort ng Diyos na tinutukoy dito ni Pablo, dahil hindi nga nagpapabaya ang Diyos, ay hindi rin niya pinapakahulugan na necessarily ay lagi niyang babaguhin ang ating mga karanasan. Gusto ko ding linawin yun as early as now. Ngunit ang ginagawa dito ng Apostol Pablo ay ipinapaalala niya kung ano dapat ang maging angkla ng ating pag-asa at kaaliwan sa kahit anumang sitwasyon, baguhin man ng Diyos ang ating karanasan o hindi. At yun ay nasa verse 5. Sa ikalawang paglalahad niya, doon sa verse 5, sinabi niya, sa pamamagitan din ni Kristo. Kanino daw? Sa pamamagitan ni Kristo ay umaapaw ang ating kaaliwan. He is pointing them back to the finished work of Jesus Christ. Dahil yung dapat ay
Hindi lang basta sapat na, ngunit dapat ay nag-uumapaw pa na dahilan upang kahit mabago man o hindi ang ating mga karanasan ng pighati, ay mag-umapaw pa rin tayo sa kaaliwan. Dahil walang antas, uri ng anumang pighati ang makapagbabago ng ating katatayuan ng dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. If you remember 1 Corinthians 15, 1-4. Saan tayo nakatindig? At paano tayo naliligtas? The gospel in which you stand and in which you are being saved. At hindi mababago ng kahit anong pighati ang katotohanan iyon. Kaya tayo, bilang mga mananampalataya as we journey through the text, ay dapat natin na tanawin yon. Na huwag kang mawawala ng kahit anong klase ng pag-asa at hindi ka dapat na maging mapaghanap sa ating Panginoon kung hindi man niya baguhin ang ating karanasan sa panahong tayo ay namimigati. Dahil sapat na tayo iniligtas si Kristo, hindi tayo mawawala sa kamay ng Diyos nang dahil sa persona at ginawa ni Kristo, walang karanasan sa ating pangmundong buhay ang makabubura sa tinapos na gawain ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. And therefore, dahil sa bagay na ito, dahil ang Diyos ang siyang nagbigay sa kanyang anak na si Hesukristo, maging sa ating buhay pighati sa daigdig, masasabi natin dapat na tunay nga na dapat purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, verse 3, dahil siya ang Ama ng mga kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Mula sa kanyang kada patak ng kaaliwan na natatamo ng bawat mananampalataya sa sanlibutan, ano pa man ang ating dinaranas. Bakit? Sapagkat sa kanya galing ang biyaya, sa kanya galing ang kapayapaan, sa kanya galing ang kahabagan, sa kanya galing ang kaaliwan. Kaya nga mula sa ating teksto, nais ko pong ilahad ang mensahe na ito. Ang bawat patak ng kaaliwan sa panahon ng kapighatian ay mula sa Diyos ng kabiyayaan na nagbibigay kapayapaan. Bawat patak ng kaaliwan sa panahon ng kapighatian ay mula sa Diyos ng kabiyayaan na nagbibigay kapayapaan. And I hope this is a very urgent and important reminder. If there's anything that circumstances would always challenge us, it is this. It challenges our peace. Tama ba? Yung kapayapaan ng ating kalooban, ng ating buong sistema, ay laging nahahamon sa panahon, lalo na ng karanasan ng bawat pighati. Pero ito ay sinasabi kaagad ni Pablo sa kanyang pagbati para sa mga taga-Korinto. Nandito siya hindi upang ipahiya ang kanyang sarili sa kanyang pag-amin na maging siya na tinitingala ng marami ng panahon niya na isang apostol na inaasahan na matibay at naging matibay din naman talaga siya. Isipin niyo sa kanyang unang sulat, isa sa mga bagay na sinabi niya, kayo ay magbantay, manindigan sa pananampalataya, maging malakas ang loob at matatag. And to hear him saying that he almost gave in to despair, ay parang magtataka ka. Ano ba, Apostol Paul, ang ginagawa mo? Pinapalakas mo ba ang loob namin? O sinasabi mo na kabulaanan lang ang mga pinagsasasabi mo bilang apostol? And that is not the message of Paul. He was illustrating through admitting his experiences of suffering that he almost gave in to despair, that the only reason kung bakit siya matatag at yun dapat yung ating tingnan. Kaya siya natiling matapat, matatag, naninindigan sa pananampalataya, nagbabantay at ginagawa ang lahat ng may pag-ibig ay dahil ang Diyos ay walang maliw na nag-aaliw sa Kanya. He comforts not only him, but them, but by extension, every believer of our Lord Jesus Christ. So kahit ano man ang mangyari, dito rin natin makikita ang katotohanan ng kapayapaan na hindi dapat nabibigyang kahulugan ng ating mga karanasan. Ang kapayapaan ay dapat nananatili at nag-uumapaw dahil ng kaaliwan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. At iwinawasto din ito ang ating diwa sa kaaliwan. Ang diwa kasi natin ng comfort ay yung
inaalis tayo sa isang karanasan at dinadala tayo sa mas maginhawa na karanasan o sa iba pang mga bagay na may kinalaman sa external nating karanasan. It doesn't always mean like that. Minsan ang comfort ng Diyos ay sa pag-aadya, kung saan ay binabago niya ang ating circumstansya or kalagayan. But many times, ang kaaliwan ng Panginoon ay sa pamamagitan ng pagtutustos. Tinutustusan niya tayo, He sustains us even in the middle of an unchanging circumstance of suffering. Kaya nga dahil riyan, nais ko pong magbahagi ng dalawang mahalagang bagay na ating mapupulot mula sa pagbating ito ni Apostol Pablo regarding the comfort of God. Tungkol sa pag-aaliw ng Panginoon na may kinalaman din, of course. If there's comfort, there's always suffering behind it. Ilalahad din niya kung ano yung dahilan ng Diyos. Kung bakit bagaman tayo mga tunay na niyang anak dahil kay Jesucristo, pinaparanas pa rin niya tayo sa kanyang providensya ng iba't ibang klase ng pagdurusa. Ito po yung dalawang bagay na yun na ating titingnan. Una, ang kaaliwan ng Diyos sa mga panahon ng pighati or the comfort of God in times of trials. Ang kaaliwan ng Diyos sa mga panahon ng pighati at ang ikalawa, ang kadahilanan ng Diyos sa mga panahon ng pighati. The purpose of God in moments of trials. Atin pong talakayin muna yung una, ang kaaliwan ng Diyos sa mga panahon ng pighati. Makikita natin dito na sinabi ni Pablo na sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos in verse 1, siya ay isang apostol. Alam naman natin that it is God who ordains not only people to salvation, but whatever role they will be performing, ano yung paglilingkod na kanilang isasagawa sa isang iglesia. At isa ito sa mga bagay na sinasabi ni Pablo, dahil kasama nga rito ang kanyang pagtatanggol ng pagka-apostol against sa mga bulaang apostol na tinatawag ang kanilang sarili na super apostles. Sila ay mga prosperity preachers during his time. At dito makikita natin na kasama niya si Timoteo nung mga panahong kanyang isinusulat sa Macedonia. Itong sulat na ito. He was addressing the church in Corinth, but not only the church in Corinth, but lahat ng naitanim na iglesia sa region ng Achaia. Kung natatandaan nyo, binanggit ko nung tayo na sa 1 Corinthians that Corinth is among the churches within the region of Achaia. Kumbaga pwede nyong isipin kung ang Batangas ay lalawigan, so ang Batangas ay parang Achaia. Tapos kung wari Alitagtag ay Corinto. Ibig sabihin, isa siya sa mga syudad na nandoon sa region ng Achaia. Parang Philippi, isa siyang iglesia or syudad na nakapaloob sa Macedonia. So, yun lamang ay ilan sa mga geographical na bagay na kailangan natin na tingnan. So, sinusulatan din niya dito yung mga mananampalataya sa buong Achaia. At as usual, paalala ni Pablo at hiling niya na ang biyaya at kapayapaan ay mula sa Diyos, na ating Ama, at mula sa Panginoong Jesucristo. He was addressing the Trinity, that grace and peace. Kaya yun, malimit ay ginagawa ko ring habit ng pagbati o pagwawakas, grace and peace. Bilang paalala na ito'y galing sa Diyos, sa ating Panginoon, mula sa ating Trinitarian God. Kaya nga doon natin na structure yung ating mensahe. Sa pagsasabi ni Pablo na sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos, inilahad niya kung bakit dahil ang Diyos ng kahabagan at lahat ng kaaliwan. Mula sa Diyos ang ating comfort. Makikita natin dito na sa paglalahad ni Apostol Pablo ng kanyang karanasan ng pagdurusa kasama ng mga kanyang kagrupo at the time, patungkol sa paghihirap, verse 8 na sinapit nila sa Asia, na napakabigat ang kanilang naranasan na halos hindi na nila nakaya, nawalan sila ng pag-asang mabuhay. Now, don't make any mistake into thinking that the Apostle Paul had become suicidal at this time. That's not the point. He was just describing, in a sense, kanyang inilalarawan kung ano ang tindi ng bigat ng kanilang nakaranasan noong mga panahong ito at kanyang ibinabahagi sa mga taga-Korinto. Ngunit sila, sa kabila ng karanasan ng pagdurusa, ay talagang binigyan ng kalooban ng Panginoon ng kaaliwan.
ipinag-adya sila. Pero again, gusto ko linawin, hindi laging sa pag-aadya ang kaaliwan. Minsan, ito ay pinananatili ka sa iyong karanasan ng pagdurusa, ngunit ikaw ay tinutustusan ng pangangailangan ng biyaya para makapagpatuloy at makapanindigan rito. Pero at the same time, sinabi ni Apostol Pablo na hindi lamang ang Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan, ngunit ginagamit niya ang ibang mananampalataya para ang kaaliwan na ito ay maihatid sa kapwa nila mananampalataya. And that is among the reasons why we are receiving comfort from God. There's also a lesson and there's also a calling, panawagan sa atin o paghimok, if that term helps. Sa tuwing tayo ay inaaliw o kino-comfort ng ating Panginoon. Dito natin makikita na ang benepisyo ng pag-aaliw ng Panginoon ay hindi lamang pang sarili. Hindi lamang po siya pang sarili. Bakit? Kasi inilahad dito ni Pablo in verse 4, ito'y para sa lahat ng mananampalataya. Inaaliw niya tayo sa lahat, hindi lang sa ilan. Tandaan din natin yon. Minsan iniisip natin, sa kalagayan kung ito, hindi ako inaliw ng Panginoon dito, inaliw niya ako dito, hindi. No, sa lahat. Ang problema ay hindi ang Panginoon kung hindi mo makita ang kanyang pag-aliw. Ang problema ay ating sarili dahil may hinahanap tayong preferensyado nating aliw. A preferenced, or preferred rather, a preferred form of comfort. At pag iba ang binigay na aliw ng Panginoon, minsan siya ay ating pinagbibintangan na pinabayaan niya tayo nung panahong to. Hindi yan totoo. Inaaliw niya tayo sa lahat, name it all, at sa lahat ng iyon, inaaliw tayo ng Panginoon, anumang klase ng paghihirap iyan. At ito na yung sinasabi ko kanina. The purpose, or one of the purposes is this, upang maaliw natin ang nasa anumang paghihirap. So that we, sa pagtanggap natin ng kaloob ng pag-aaliw ng Diyos, ay hindi lamang pang sarili ang benepisyo nito, ngunit upang tayo kasangkapanin at maging kamay ng Diyos, to use that figure of language, upang maging daluyan tayo ng kaaliwan ng iba. And every time we are able to talk to somebody, a fellow believer for example, at siya ay ating binibigyan ng words of comfort dahil siya ay nangangailangan ng mga bagay na magbibigay sa kanya ng kaibsanan, maaring sa kanyang pinagdaraanan. Minsan nakakapaglahad tayo sa kanila ng ating experiential na karanasan na parang may kahalintulad. Na kung saan isa sa mga bagay na inilalahad natin ay kung anumang ating naranasang kaaliwan at ito ibinabahagi natin sa ating kapatid na maaaring nangangailangan ng pag-aliw at the time ipinapaalala natin sa kanila ang biyaya sa atin ng ating Panginoong Diyos kung paano tayo tinutustusan sa lahat ng ating mga paghihirap o sa ating paglalakbay sa buhay na ito bilang mananampalataya at ito ay nakakatulong ng gusto. Kasi hindi natin basta sinasabi na pang-akin lang yung pag-aliw. Pero sinasabi natin, kaya sinasabi ni Pablo, inaaliw niya tayo sa lahat. Tayo. At pag tayo naglalahad ng ating mga karanasan ng pag-aaliw ng Diyos sa mga panahon ng pagdurusa, we also remind kung paano ako ay inaliw ng Panginoon ng panahong ito na dinaranas mo rin ngayon, kaya tayo nag-uusap, ay dahil gusto ko ipaalala sa iyo that just as I have been comforted, you too will be. It's just don't give any specific form of comfort. Kailangan maging maingat tayo. Kasi hindi natin alam kung paano tayo i-comfort ng Panginoon in different circumstances. But nonetheless, the Lord provides comfort para sa ating lahat. In other words, hindi lamang tayo nagiging kaaliwan o kamay ng Diyos para sa pag-aaliw na iba in a conceptual way. Dapat lang kasi dapat tayo maging biblical and our concepts should come from the scriptures alone. But nevertheless, ang comfort na ito is not just conceptual but experiential. Hindi ko sinasabi na ang experience dapat ang pinakapamantayan, but nevertheless, it could be a tool, a means that God uses, basta ito ay nakaangkla pa rin at nasa ilalim ng pamantayan ng salita ng Diyos, but it can be a tool, a means of grace to be used in comforting others. At yan ay alam na ninyo. Alam ko kayo ay may mga taong nakausap na noon na kung saan ay sa
pagpapaalala sa inyo ng biyaya ng Panginoon sa panahon na kayo ay nasa pamimigati o kung anumang klase ng pagsubok ay ipinaalala sa bawat isa sa inyo na kung sino mang kinakausap niyong mananampalataya ng pag-aaliw ng ating Panginoon. And they were able to give experiences of grace and comfort from God. At ito ay malaking tulong para sa ating lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo ay inaasahan, bagamat maging kabahagi ng mga pagpapala ng biyaya ng ating Panginoon, ng kaligtasan, ngunit tayo ay inaasahang maging kabahagi or partakers ng paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. At alam niyo, to set proper expectations, kaya talagang dapat ibasura ang kahit anumang pagtuturo ng prosperidad. Yung tinatawag nating prosperity gospel. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang sabi rito ni Apostol Pablo, verse 5, kung paano ang paghihirap ni Kristo ay hindi lang basta nararanasan, pero sumasagana. That is to set proper expectations. Huwag nating isipin na tayo ay dahil na kay Kristo na sa paraan ng biyaya, in any way, shape, or form, we are exempted from any forms or degrees of suffering. Philippians 1:29, for it has been granted unto you not only to believe in Him. Faith is a gift, tama ba? It was not only granted unto you to believe in Him, but also to suffer for His name's sake. Kumbaga, idinugtong ni Pablo na kung ang pananampalataya ay kaloob, ang pagdurusa para kay Kristo ay isa ring kaloob. Bakit niya ginamit ang salitang kaloob rito? Because as displeasing it may be to experience any forms of suffering, but ito'y means of grace ng Diyos to conform us to the image of Christ. At yun ang layunin ng Panginoon kung bakit tayo niligtas. Kasama sa mga layunin ng pagtubos ng ating Panginoon ay upang tayo muling ipanumbalik na may kahigitan pa sa imahe ng ating Panginoong Diyos. And that image could be summed up in one word, holiness. Kabanalan. At ginagamit ng ating Panginoon ang lahat ng bagay, maging ang pagdurusa, upang tayo ay mahulmasawangis ni Kristo. Pero gusto ko rin linawin, when we talk about partaking in the sufferings of Christ, not every suffering counts as being partakers in the sufferings of Christ. Bakit po? Pag sinabi natin paghihirap ni Kristo, ang mga paghihirap ni Kristo ay naranasan niya bilang bagay na kung saan ay naging resulta ng kanyang pamumuhay ng matuwid. Ibig sabihin, the only suffering that counts as participation in the sufferings of Christ is suffering brought by faithfulness to God. Kung ikaw ay inuusig dahil sa paggawa ng mga bagay na matuwid, pag-iibanghelyo, o kaya ikaw ay nagdurusa, sabi nga ni Peter in 1 Peter chapter 3 at sa iba pang mga talata in 1 Peter, if we suffer for doing what is right, you are blessed. Tapos nilahad niya, ano bang ibig sabihin nito? If you suffer as a Christian. Tapos sinabi niya yung kabaliktaran nito. It is not about suffering like a criminal, a murderer, a thief, a liar, at marami pang iba. That doesn't count as participating in the sufferings of Christ. What counts as a participation in the sufferings of Christ is suffering because of righteousness. In this world, you will have trials. Sabi ni Christ, but be of good cheer, I have overcome the world. Kasama yun sa mga bagay na nililinaw sa atin. Kaya itanong din natin sa ating mga sarili, tinutulungan tayo ng ating mga talata ngayon, ating suriin ng ating sarili, whatever sufferings that we have, is it because of righteousness? Or is it because a consequence? Or is it because it is a consequence of sin? Lagi nating tatandaan, as pleasurable as sin is, but it has consequences. And the major consequence of sin is what? Death. Yun kailangan nating suriin ang ating mga sarili.
Pero kung ikaw ay nakakaranas sa mga pagdurusang may kinalaman sa katwiran, pakikibahagi sa pagdurusa ng ating Panginoon. But don't get me wrong, pag tayo ay nagdudusa, dahil sa ating kasalanan na tayo dinitin ay disiplina ng Diyos, pinapalo tayo, well, that counts as love of Christ, but not as a participation in the sufferings of Christ. Malinaw po ba yun? Sana ay malinaw yung distinction na yon. Ngunit sa anumang klase ng pagdurusa, ang sabi, sa pamamagitan din ni Kristo ay umaapaw ang ating kaaliwan. Nag-uumapaw. Isipin nyo si Apostle Paul, ever since he became a believer and an apostle, faithfully living for Christ, nabago ba ang kanyang kalagayan? Natanggal ba ang tinik niya sa laman? Ang sagot ay hindi. Pero sinasabi niya, nag-uumapaw ang kaaliwan sa pamamagitan ni Kristo. 2 Corinthians 4 verse 1, having therefore the mercies of God, we do not lose heart. 2 Corinthians 3, ano ba ang kanyang inilalahad doon? Ang bagong tipan. The benefits and the blessings of the new covenant and the privilege to become one of the ministers of the new covenant. Hindi na bago ang kanyang kalagayan, pero siya ay may lehitimong paglalahad na bago man o hindi ang kalagayan, sa pamamagitan din ni Kristo ay umaapaw ang ating kaaliwan. At bahagya ko nang inilahad kung bakit. It is because through the finished work of Christ and in His person that is being laid out in the message of the gospel, hindi tayo mawawala sa kamay ng Panginoon. Romans 8. Paano in the Romans 8? Nothing can separate us from the love of God. Ano yung mga isa-isa niya? Neither death, nor life, nor angels, nor rulers. Marami pang iba. So that includes suffering too. Hindi tayo maaalis sa kamay ng ating Panginoon. At dapat yun ay sumasagan at nag-uumapaw na kaaliwan na para sa atin. If Christ is your treasure and pleasure ultimately because of His finished work in person for you, then nothing could ever or must ever make you say that you are being deprived, na ikaw ay pinagdadamutan ng kaaliwan ng Panginoon. Sa halip ikaw ay binibigyan ng nag-uumapaw na kaaliwan. Isipin niyong mabuti. Parang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2, siya ang hari ng kaluwalhatian, the King of Glory. Para malakip ka sa Kanya. Para iligtas at bigyan ka ng Kanyang buhay. Para ibigay ng Diyos, ng Ama, ang Kanyang anak na si Jesucristo para sa iyo. Napakalaking bagay yan na hindi may kukumpara sa kahit ano pa man. Yun ang kailangan nating tandaan parati. And that should bring us to total peace and comfort in Christ. Kahit sa panahong namimighati ka pa rin, mayroon kang tunay na nag-umaapaw na kaaliwan. Ito'y para lang sa mga mananampalataya. Gusto ko linawin. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, bago mo hanapin kung ano ang tunay na kaaliwan, at kalimitan tayong mga mananampalataya nga, natutukso tayo na lumihis at hanapin sa ibang mga bagay ang kaaliwan sa halip na sa Panginoon, ay lalo na ang mga hindi mananampalataya. Ang kaaliwan mo ng matatamo dito, to quote and to somehow paraphrase Dr. Martin Lloyd-Jones, is to flee from the wrath to come. Habang hindi ka pa mananampalataya, ngunit ito'y maging kaaliwan na rin sa iyo. Na kung ikaw ay wala pa kay Kristo, ikaw ay may pagkakataon na sa paraan ng pagsisisit, pagsampalataya sa Kanya, ay matatamo mo ang kaaliwan ng buhay na walang hanggan at kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Dahil sa kabila ng kabanalan ng Diyos sa tiyak ang parurusahan sa takdang panahon, dahil siya'y banal at hindi niya iisang tabi ang Kanyang kabanalan at katarungan, pero ngayong ikaw ay humihinga pa, binibigyan ka ng pag-asa at pribileyo ng Diyos na habang naririnig mo ang Ebanghelyo, ang pinakadakilang balita sa lahat ng mga balita ay ikaw sa iyong pagtugon ng pagsisisit, pagsampalataya lamang sa nabuhay ng matuwid na naglikas taong si Kristo, siya na napako at dumanas ng marahas na kamatayan bilang kabayaran sa kasalanan at siya na muling nabuhay muli upang maging tagumpay sa kasalanan at kamatayan. Ang benepisyo ng lahat ng kanyang ginawa, magsisi ka at sumampalataya ay iyong matatamo mo.
ay iyong matatamo. At pagkatapos nito, ikaw man ay dumanas na kahit anong pagdurusa sa sanlibutan ito, ang kaaliwan ng Panginoon ay mag-uumapaw pa rin sa iyo. Magsisi ka at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo upang ikaw ay maligtas. Unang kaaliwan mo ang kaligtasan at ang pananatili mo sa kaligtasan ito sa anumang pagdurusa na danasin mo. At sana ito ay maging tunay na pagpapala sa iyo. At para sa ating mga mananampalataya, it makes us have the proper mindset of where to go to kapag tayo, mali pala yung term kong ginamit, who to go to, not where to go to, who to go to kapag tayo ay nasa panahon na parang si Pablo, natutokso tayo na mawalan na ng pag-asa. Na tayo ay magpalunod ng husto sa ating pamimigati. Lumapit ka kung kanino mo natamo ang nag-uumapaw na biyaya ng kaligtasan. Dahil sa kanya mo rin matatamo ang nag-uumapaw na biyaya ng kaaliwan. At yun ang magdadala sa iyo pabalik at magpapalago ng iyong kapayapaan habang nananatili kang mananampalataya ni Jesus sa daigdig na ito. And that will enable you na manindigan sa pananampalataya magpatuloy. Dahil sinasabi rin dito ni Pablo na ang kanyang sinasabi na paglalahad ay dahil maging ang mga taga-Korinto, dahil sila ngayon nagsisi. Sabi nga ni Paul kay Timothy in 2 Timothy chapter 3, all those who live a righteous life in Christ Jesus will always be persecuted. Lagi silang usigin. At ang nakalagay dito, makikita natin, pagdating natin 2 Corinthians 7, nag-ulat si Titus, may mga nagsisi sa Korinto. At ano nangyari? They began living in a proper direction towards Christ-likeness. So they received oppositions. Lalo nung panahon ito, matindi ang pag-uusig. And in so doing, kinilala ni Pablo na maging sila ay dumaranas ng parehas na pagdurusa. Nakikibahagi, in the words of the FSV, karamay. 2 Corinthians chapter 1, verse 7, matibay ang aming pag-asa tungkol sa inyo sapagkat alam namin na kung kayo karamay namin, so they are partakers of the same suffering sa pagdurusa, pero anong sabi? Karamay din namin kayo sa kaaliwang tinatanggap namin. At sinabi ni Pablo dito, na maging ang paghihirap nila, verse 6, ay ginagamit ng Diyos upang maaliw at baligtas sa mga taga-Korinto. Once you see someone, for example, a minister, dahil dito si minister si Pablo, but not exclusive to ministers, if you see someone willing to accept any forms of suffering and still living faithfully for the cause of Christ, nagbibigay ito ng kaaliwan sa atin, hindi ba? Bakit? Ang unang mensahe nitong ipinaparating, may kabuluhan ng ating pagdurusa para kay Kristo. Magdurusa ka na rin lang, whether you're a believer or not, pero ang pagdurusa ng believer ay laging makahulugan. And it enables us to be willing to suffer for Christ's sake. Tingnan niyo nung si Pablo ay nagdurusa, nakakulong siya, anong sabi niya sa mga taga-Filipos? Magalak kayong lahat. Huwag kayong mabahala na ako'y nakakulong sa piitan. Sapagkat ng dahil rito, ano nangyari? Mas lalong lumaganap ang ebanghelyo. Isipin mo, parang isang taong nagdurusa, ginagamit ang pagdurusa niya to comfort others. And that is one of those things na kailangan nating matanaw at maalala. Kaya sinasabi ni Pablo, pinahihirapan man kami, ito'y upang kayo maaliw, upang kayo patibayin. Bigyan kayo ng wastong pananaw pagdating sa kaaliwan na ibinibigay ng Diyos. At kung kami na may inaaliw, kagaya ng binanggit niya kanina, kami inaaliw ng Diyos upang kami ay magamit bilang pang-aliw ng Diyos para sa iba, sabi niya, ito ay upang kayo'y maaliw. When we suffer and we endure and you see our faithfulness even in that suffering, it comforts you. It makes and it sends the message that suffering for Christ is meaningful. But on the other hand, makikita natin dito, kami man ay inaaliw. Yung nakikita nyo na kami pinag-aadya o tinutustusan ng Panginoon sa aming pagdurusa, ito rin para sa inyong kaaliwan. Dahil pinapaalala nito na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. At ang ginagawa nito ay binibigyan itong mga ganitong karanasan ng biyaya at paglalahad ng biyaya na magkaroon ng kakayahang magtiis ang bawat mananampalataya
na mga pagduhusang dinaranas din nila Apostol Pablo. Kaya nga, pare-parehas naman tayong pinipersecute. Ito na, inaaliw kayo ng Diyos. Umapaw tayo sa kaaliwan. At sana ito ay maging tunay na paalala sa atin. Upang hindi rin tayo maging maangal kapag tayo nagdurusa, na nanatili tayo mapagpasalamat, at tayo, mabago man hindi ang ating karanasan, ngunit dahil kinikilala natin may pag-aaliw ang Diyos sa atin, regardless, sa mga panahong mayroon tayong matutulungang kapwa mananampalataya, we don't hesitate to help them out. To provide comfort in a proper way. To set proper expectations about what biblical comfort is and what comfort from God really means. Sana ito'y maging bagay na ating parati na titingnan. At lagi natin paalala sa ating mga kapatid pag tayo nagagamit ng Diyos upang mang-aliw sa iba, na ang kaaliwang ito ay nakaangkla sa persona at ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag mong sasabihin na, hindi, bukas payayamanin ka ng Diyos. Bukas may aircon na kayo. Kung ano pa man mga bagay na may kinalaman, maaring gawin ng Diyos yun, don't get me wrong, but that's not it. That isn't it. And it is always the redemption secured by Christ. The sufferings of this present time is not worth comparing to the glory that will be revealed. Why? Because there is now therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Before Romans 8:18, there was Romans 8:1, na kung saan nakaangkla ang pag-asa na iyon. Hinahamon tayo nito na anumang pighati ang ating maranasan, kaligtasan kay Kristo ang ating kaaliwan. Kaya ito nag-uumapaw na pag-aaliw mula sa ating Panginoon. Alam niyo po si William Cowper na namatay noong 1800, si isang tinatawag na poet, manunulat ng tula at hymn writer noong 18th century. Alam niyo po, pinanganak siya sa Berkhamsted, sa isang pamilyang kabilang sa Church of England, Anglican Church. Namatay po ang kanyang ina nung siya'y 6 na taong gulang pa lamang. And dahil nito, he had severe depression ever since, which went on throughout his entire life. Alam niyo po, siya pa ay dinala sa tinatawag nating asylum. Hindi ko alam kung pamilyar kayo sa asylum. Isipin niyo yung mga ospital na pang mga may problema sa mental health. Mga psychiatric ward. He was confined there, not because he was insane, but because he was severely depressed. Nagkakaroon siya ng mga suicidal tendencies during his time. At kaya siya napiit doon. Ngayon, sa panahong siya naroon, lagi niyang binabasa ang kanyang Biblia. At lagi niyang pinangahawakan bilang mananampalataya ang biyaya at kahabagan ng Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan na meron siya kay Hesukristo. It sustained him all throughout his life. It didn't cure his depression, but it sustained him all throughout his life. At siya ay nakapagsulat ng mga meaningful hymns na nagbibigay kaaliwan sa mga umaawit nito at nakakaunawa ng mga liriko na nilalaman ng mga himno na kanyang sinulat. Ilan sa mga himno na kanyang sinulat is God moves in a mysterious way. I'm not sure if you're familiar with that hymn. Isa pa, isinulat din niya na yung hymno na there is a fountain filled with blood. At yung isa pang hymn na oh, for a closer walk with God. If you'll only inspect, kung hindi familiar sa inyo yung mga hymns, the lyrics of those hymns, by the reminder of the redemptive work of Christ, it is a comfort giver. So hindi lang siya naging comfort giver sa mga mananampalataya nung panahon niya, pero maging sa mga mananampalataya, maging sa kasalukuyang panahon. Who's singing his hymns and is reminded by the lyrics of his hymns that God is the God of comfort, of grace, of mercy, and of peace. Kaibigan niya si John Newton at sa kanyang collaboration with him, magkasama nilang ginawa ang tanyag na koleksyon ng mga himno na tinatawag na Olney Hymns. Napakadakila na naging paggamit sa kanya ng Panginoon bilang paalala ng biyaya ng Diyos
bagamat hindi na bago ang kanyang circumstance, but ang nag-umapaw sa kanya, ang kaaliwan ng ating Panginoon. Pero dumako tayo sa ikalawa, yung kadahilanan ng Diyos sa mga panahon ng pighati. Di kaaliwan ng Diyos, oo. Pero dahil may pighati kasi tayo na maranasan. Pero may dahilan ng Diyos. May layunin ng Diyos kung bakit pinadaranas niya tayo at inaalaw niya na makaranas tayo ng mga panahon ng pighati. At ito'y upang tayo pababain ng kalooban. Sinabi ni Pablo in verse 8, nais naming malaman ninyo mga kapatid ang tungkol sa mga paghihirap na sinapit namin sa Asia. It was a severe experience of suffering. Sabi niya kasi sapagkat napakabigat, superlative degree, ang aming naranasan noon na halos hindi namin nakaya. Hindi nila halos nakaya. Dito maiwawasto yung kaisipan na hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga bagay na hindi mo kaya. As pleasing as it may sound in our ears, pero hindi yan totoo. Minsan tayo ay bibigyan ng Diyos ng mga bagay o karanasang hindi natin kaya. Yung tipong, kagaya ni Pablo, ano pat nawalan kami ng pag-asang mabuhay. You would even question if life is worth living still. Pero ito'y hindi upang tayo ay wasakin ng Diyos. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo na kadahilanan ng Diyos kung bakit may panahon ng pagmimighati o pagdurusa. Sinabi niya, ngunit kami mismo, verse 9, ang tumanggap ng hatol na kamatayan, talking about the severity of his sufferings during the time, upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili. Two things, not and must. Not upang hindi kami magtiwala sa aming sarili, must, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Inaalis nito ang direksyon kung saan dapat patungo ang ating pag-asa at kumpiyansa. Inaalis ito ang direksyon sa ating sarili at iwinawas to nito ang direksyon tungo sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. At yun ang dapat nating alalahanin, mga minamahal na tupa ng Panginoon. Wag natin kailanman iisipin na anumang kalaguan ang iyong mata mo, anumang tibay ang iyong mata mo, anuman ang iyong mata mo na kalaguan at marami pang iba na may kinalaman sa pagiging banal or sanctification, never ever lose your sight in trusting Christ alone. Wag mawawala ang ating mata doon sa bagay na yon. Marami sa ating mga bagay na nararanasan ay upang tayo turuan ng Diyos at paalalahanan. Mapagmahal pa rin itong pagpapaalala na hindi tayo sa ating mga sarili humugot ng kumpiyansa. Sa halip sa atin pa rin Panginoon. We point each other to Christ because He is our strength. My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Kaya nga sabi ni Pablo, nire-recognize niya, siya nagligtas sa amin mula sa gayong tiyak na kamatayan. Sabi nga niya, yung Diyos nga bumubuhay ng mga patay. Bakit ka sa sarili mo magtitiwala? Kaya mo bang bumuhay ng mga patay na hindi nga natin kayang buhayin ng ating sarili? Pag tayo pumanaw, let alone, we cannot. Hindi natin kayang buhayin ng ating sarili sa daigdig na ito kung wala ang pagtutustos ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya siya nagdigtas sa amin mula sa gayong tiyak na kamatayan at siya rin ang patuloy na magliligtas. Sa madaling salita, sinasabi ni Pablo, siya ang ating pag-asa rito sa area na to at patuloy natin magiging pag-asa sa kahit ano pa mang karanasan ng pighati. Yan ang dahilan ng Diyos. Ayaw Kanya na gagawin mong Diyos ang iyong sarili at sa iyong sarili ka aasa ng kahit ano. At hindi dapat ganoon ang ating maging diwa. Nawawala ang diwa ng pagiging mapagpasalamat sa Diyos kapag ang diwa ng
kabatangan sa pagtitiwala sa sarili ay nag-uumapaw. Kaya dito natin makikita that prayer, ito man ay prayer for oneself or prayer for others, is a gesture of helplessness and trust in the one who is trustworthy, ang ating Panginoon. Dahil na-recognize si Pablo, alam nyo, tinutulungan ninyo kami sa pamamagitan ng inyong pananalangin. Kanino ko ba naman nga hihingi ng tulong? Kung hindi ka makakaasa sa iyong sarili, doon ka umasa sa paraan ng pananalangin sa Kanya na maaasahan. And we do that by prayer. Not only is prayer, as John Calvin said, an exercise or chief exercise of faith, but it is the chief gesture of helplessness. Humility, Panginoon, hindi ko po kaya. Hindi po namin kaya. O kung tayo nananalangin para sa iba, Panginoon, hindi po niya kaya. At kung ano man po ang aking magagawa, kinikilala kong malibang kumilos ka sa pamamagitan ko, hindi ko rin po kayang maging kaaliwan sa Kanya. Pero sa kami sa iyo umaasa. At sa bawat pagsagot ng Panginoon sa panalangin, whichever form, anong sabi? Sa gayon ay maraming tao magpapasalamat. Kanino kaya? This is Diyos na nagbibigay ng biyaya, kapayapaan, awa, at kaaliwan. Sa gayon ay maraming tao magpapasalamat dahil sa mga biyayang ibinigay sa amin bilang kasagutan sa maraming panalangin. Yes, may pasasalamat sa nanalangin, pero ultimately, ang pasasalamat ay sa pinanalanginan na dapat natin pinagtitiwalaan. Kung atin naman din susukin ng ating mga sarili, napakadaming beses na nabunyag sa atin, na saka tayo kinakabahan ng gusto kapag sa atin tayong kakayahan tumitingin. Don't get me wrong. Kailangan nating i-harness at i-cultivate whatever gifts that the Lord has given us or talents. But rest assured, kahit gaano ko pa humusay, tamaan ka ng kaba pag sa sarili ka lamang tumingin. Bakit? Kasi anumang ihusay natin o itibay, yan lahat ay galing sa Diyos. Kaya ang pagtitiwala is hindi sa sarili, kundi sa Kanya nagkaloob ng lahat ng mga bagay na iyon. Alam niyo po nito nakaraang Thursday, ako ay nagulat sa biglaang pagbisita ni Tito Dading kasama yung bunso niyang anak, yung pinsan ko, si Albert. Umuwi sila Albert dahil buntis yung kanyang asawang si Carol at gusto niyang ibalita ito sa amin at sabi niya baka hindi na daw siya makauwi sa December dahil siyempre malaki na malamang ang tiyan ni Carol during that time, yung kanyang asawa. Pero alam niyo po si Albert isa Qatar na naninirahan. At isa ito sa mga lugar na naapektuhan ng mga nangyaring gera at bombahan itong mga nakaraan lamang sa Middle East. And isa sa mga ikinakaba namin noon ay hindi namin siya makontak lalo na ni Mami during that time at saka nilibin nila Tito Dads kasi sila ay inilikas din. Pero pinag-uusapan namin yun noong nakaraang Thursday. Tinatanong ko siya, "Oy bro, paano ka naka-get by? Paano kayo naka-get by ni Carol?" Kasi syempre buntis si Carol, tapos ang liit-liit pa ni Teo, yung kanilang 2-year-old na anak. Paano ginawa nyo? Paano kayo dun sa pinagdalan sa inyo? Paano kayo nagtatrabaho during that time? So, paano yon? Lalo na naging busy sila kasi sa ospital nagtatrabaho yung mag-asawa. So, paano kayo nakaget by? Hindi ko alam kung ito originally coming from Albert, pero ito yung sinabi niya sa akin. Ang sabi niya, trusting God becomes easiest when we are pushed at our weakest. Totoo talaga yon. Hindi ko sinasabing madali kasi alam nyo, dapat magtiwala tayo sa Panginoon pero nahihirapan tayo at times dahil ang pagtingin pa rin, aminin man natin o hindi, laging nasa sarili pa din eh. Pero sabi ni Albert ang paalala niya, alam mo bro, trusting God becomes easiest. Kumbaga parang mas lalong dumadali kasi hamon ang magtiwala sa Diyos. Mas lalong dumadali ang magtiwala sa Panginoon sa mga panahong nasa sitwasyon kang wala ka ng ibang choice. Lahat na ginawa mo. Sinubukan mo ng lahat. And then you're pushed at the corner where you are at your weakest. And then trusting God becomes the easiest during the time.
That is what God does as a purpose of why suffering is allowed by the precious, loving God para sa ating buhay. Upang ipaalala na may Diyos na may kaya at patuloy na nagmamahal at nangangalaga. Na sa halip na sa ating sarili tayo magtiwala, ito'y walang iba kundi sa ating Diyos na kung saan nagmumula, verse 1, ang biyaya at kapayapaang mula. Kanino nagmumula? Sa Diyos. Ang kahabagan at lahat ng kaaliwan ay mula saan? Sa Diyos. That's why He is the God of all comfort. Kaya hari nawa ay sa mga panahon ng pagdurusa, isa to sa mga bagay na parang alert system sa iyo para bigla kang gisingin o bigla tayong gisingin, sama ako. Oy, check mo nga kung kanino ka na nagtitiwala. Baka sa sarili mo na yan. Maybe you're making an idol out of yourself, and instead of trusting the one who sustains you, you might be thinking that you are the one sustaining yourself. And that is never true. And never will. Hindi kailanman mangyayari yun. But the comfort is, buti na lang nagpapaalala pa rin ang Diyos. Pwede niya nga tayong, may rason siyang bitawan tayo. Kung sakali. Well, hindi naman din niya talaga gagawin yun kasi siya ang gumawa ng tipan at kasama sa mga stipulations na ng tipan yun. Hindi niya tayo bibitawan. Pero nevertheless, iba yung pribilehiyo na yun na laging ang Diyos ay tumangan sa iyo kahit hindi ka nakatangan-tangan. Ay naririyan palagi. Nagpapaalala, ng gigising, nagsasabi, "Hoy, ako nagpapanatili sa iyo." Pakiusap, tigil-tigilan mo magtiwala sa sarili mo. Bumalik ka sa akin. Rely on me. Because I am the God of grace, peace, mercy, and comfort. Kaya nga ang hamon nito para sa atin ay tingnan mo ang pagdurusa bilang mapagbiyayang paalala na huwag sa sarili ang kumpiyansa sa halip sa Diyos ka magtiwala. Sa ating Diyos tayo magtiwala. Huwag sa ating kumpiyansa sa sarili. Kung kilala niyo po si Corrie ten Boom na namatay noong 1983, isa po siyang Kristiyano na kilala bilang author ng aklat na The Hiding Place. I'm not sure if you have read the book. I would recommend it. Magandang aklat siya. Alam niyo po, naranasan niyang ikulong kasama ang kanyang pamilya, lalo na yung kanyang kapatid, sa Holocaust concentration camp noong World War II. Nung nananalasa ang Nazi Germany, lalo na sa mga Hudyo, nung panahon nila. Gayunpaman, lihim na nagsasagawa sina Corrie at ang kanyang kapatid ng mga pag-aaral ng Biblia sa loob ng piitan, kahit pinagbabawal yun at the time. At ito yung testimony niya. Kalaunan ni nagpatotoo si Corrie ten Boom na inalagaan at pinalakas sila ng Diyos kahit sa pinakamadilim na mga kalagayan. He recognized, or she recognized. Una, hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili, but instead, she recognized. Anumang naging tibay namin nung panahong kami nakakaranas ng pagdurusa, at marami siyang naranasang pagdurusa, pinagtraidoran sila ng mga tinutulungan nilang fellow Jew. Kaya sila nakulong ng kanyang pamilya. Namatay ang ilan sa kanyang mga kamag-anak. Pati na ang kanyang kapatid na kasama niya sa kulungan noon. Pero sa hiding place na aklat, pati pagpapatawad ay talagang namayagpag sa kanya. Pinatawad niya yung nagtraidor sa kanya. Kaya sila nakulong at namatay ang kanyang kapatid. Pero ang kanyang lakas kinilala niya, maging sa pinakamalalagim na karanasan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos. At ganoon ang mensahe ni Pablo sa mga taga-Korinto. Nais niya simulan ang kanyang pagbati sa pamamagitan ng ganitong paalala. Na ang paalala ay laging sa biyaya ni Kristo, sa biyaya ng Diyos, ang ating pagtangan. Yan ang mag-aaliw sa atin sa lahat ng karanasan, maging yung mga pinakamabigat na karanasan na ating maaring maranasan dito sa sanlibutan na ito. Kaya nga mga minamahal na tupa ng Panginoon, sana sa patuloy mong pagtingin sa Ebanghelyo, ito'y maging paalala rin sa iyo.
Binigyan ka ng kaligtasan, ngunit ang pagtutustos ng Panginoon ay nasa sa iyo, ang kanyang kaaliwan sa buong buhay mo. Sa daigdig na ito ay nasa kanya lamang. Upang hindi ka lamang sa umpisa ng iyong kaligtasan magtiwala sa kanya, ngunit sa kabuuan ng iyong buhay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Sana ito yung maging mapag-umapaw na kaaliwan sa iyo at magdala sa ating lahat ng biyaya at kapayapaan. Samahan niyo po ako manalangin, tayo po yung pasalamat sa ating Panginoon sa kanyang mensahe para sa atin. Kami po, O Diyos, ay tunay na nagpapasalamat sa mga bagay na amin pong natamasa mula sa iyong salita ngayon. Salamat sa naging pagbati ni Pablo po sa mga mananampalataya ng Corinto in his second letter, and I hope this would resonate into our lives. Make us complete, O Lord, by your grace and comfort. Help us na sa iyo lang tumangan at hindi sa aming mga sarili. Tunay naming tinitingnan at dapat tingnan na ang pagdurusa ay bahagi ng panggising mo sa amin upang kami mapaalalahanan na sa iyo magtiwala. At gayon din, Panginoon, kami inaaliw mo upang kami maging mga kamay mo upang maging kaaliwan sa iba. At sa mga nakarinig ng Ebanghelyo ngayon na wala pa kay Kristo, sana ang una nilang kaaliwang hanapin ay maligtas sa puot mo na paparating. At ito'y ginawa mo at binibigay at inayalok pa rin ng dahil sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga bagay na ito. Ikaw ay tunay naming pinupuri at pinapasalamatan. Tunay naming pangangailangan ng bawat mong salita. Patuloy mo po kaming tustusan as we journey in 2 Corinthians. At harinawa ay mapaalalahanan pa kaming gusto ng kaaliwang mula sa iyo as we partake of the sign and seal of the new covenant, ang Lord's Supper. Maraming salamat po, aming Panginoon. Ito po ay aming dalangin sa ngalan ng aming Haring Pastor, ang aming pong Panginoong Jesucristo. Amen.